Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong kinain ni Ezekiel na propeta ang nakabalumbon na salita ng Diyos. Narinig natin doon na yung nakasulat sa salita ng Diyos o yung salita ng Diyos mismo na nakasulat sa scroll ay panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Pero narinig din natin na kahit ganon yung nakasulat na salita ng Diyos, sa kanyang bibig, ito ay matamis. Mga kapatid, umailingaw-ngaw pa rin dito sa pagkain niya ng salita ng Diyos, yung ebanghelyo natin noong linggo. Na noong linggo, pinagpapatuloy pa rin yung diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. At ang ating Panginoon, ang tinapay na nagbibigay buhay. Ngunit ang kanyang salita ay pagkain din na nagbibigay buhay. Muli nating narinig na kinain ang salita ng Diyos. Pag sinabi nating kinain, ang kinakain natin ay nagiging bahagi natin. Yung mga nilalagay natin sa ating katawan, kasama na doon yung kinakain natin, ay nagiging bahagi natin. At ganoon yung pinapakita ni Ezekiel sa ating unang pagbasa. Pag sinabing kinain ang salita ng Diyos, ito ay naging bahagi niya. Ito ay naging kaisa niya. Ito ay naging katulad niya. At kahit na punong-puno ng pagdadalamhati, sumpa at pananambitan ang salita ng Diyos, matamis ito sa kanyang bibig dahil ito ay binigay ng may pagmamahal at ito ay ibinigay ng para sa ikabubuti. Mga kapatid, ang unang-unang mensahe sa atin ng ating unang pagbasa ay ang kahalagahan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Siguro kung hindi man linggo-linggo o isang beses sa isang linggo, yung iba sa atin nakakapakinig ng salita ng Diyos sa bawat araw. Kundi naman sa bawat araw, minsan kahit nag-i-scroll tayo sa mga social media, marami tayong nababasa na salita ng Diyos. O di kaya naman, kung binabasa natin yung Bible natin sa bahay, malamang nakaka-encounter tayo ng salita ng Diyos. Maraming pamamaraan at maraming pagkakataon. But then, ang tanong natin sa ating sarili, talaga bang nakapakikinig tayo ng salita ng Diyos? Dahil kung totoong nakapakikinig tayo ng salita ng Diyos, katulad ng karanasan ni Ezekiel, supposedly, ito ay maging bahagi ng buhay natin. Ito ay maging bahagi natin. Na ibig sabihin, dapat itong makita sa kung papaano tayo mabuhay. But then, sabi sa ating ebanghelyo, kung hindi tayo tutulad sa mga bata o inaanyayahan tayo na tumulad sa mga bata, ano bang meron sa mga bata na koneksyon ng salita ng Diyos? Ano bang meron yung mga bata na pwedeng kaugnay sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Yung mga bata kasi ang mga bata, lahat naman tayo nagiging bata, pero eventually, sa pagtanda natin, may mga katangian na importante na unti-unti ring nawawala sa atin. Isa na doon yung pagiging bukas ng mga bata. Yung mga bata, bukas yan. At madalas, kahit anong ituro mo dyan, tatanggapin yan ng walang paghuhusga. Tatanggapin yan ng walang pagrereklamo. Tatanggapin yan ng buong buo. At minsan, ito yung nawawala sa atin. Na kahit na merong nagtuturo sa atin, na kahit na minsan, pag naririnig natin yung salita ng Diyos, hindi na natin natatanggap ng buo. Hindi na natin natatanggap ng bukas. Minsan, meron na tayong paghuhusga
sa salita ng Diyos. Kaya hindi natin makain. Kaya hindi natin matanim sa ating isip at puso. Pagiging bukas at walang paghuhusga. Isa ito sa mga katangian ng bata na kailangan pala natin para matanggap natin ang salita ng Diyos. At isa pang katangian ng mga bata na kailangan natin at minsan nawawala din sa pagtanda natin. Ano yung katangian na yun? Ang pagpapakumbaba, humility. Habang lumalaki tayo, kung hindi natin napapansin, lumalaki din yung pride natin. Habang lumalaki tayo, lumalaki din yung yabang natin, yung pagpapalalo natin. Pero kung mapapansin natin, sa mga bata, natural ang pagiging mapagkumbaba. Natural ang pagiging humble. Di ba yung mga bata pag nagkamali, anong gagawin agad? Magsosorry agad yan. Di ba yung mga bata pagka naglalaro, maya-maya mag-aaway. Pero maya-maya magpapaumanhinan, naglalaro na naman uli. Pero tayong mga nagkakaedad na, nagiging matatanda na, nagkakaroon na ng sariling prinsipyo, sariling paniniwala, pagka nagkamali, mahirap nang mag-sorry. Kapag ka nagawa ng pagkakamali, mahirap nang tumanggap ng sorry. Bakit? Dahil nawawala na yung pagpapakumbaba. And unfortunately, nakakalungkot din, nangyayari din ito sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Minsan, laging naririnig natin, magpatawad. Laging naririnig natin sa salita ng Diyos, magpakumbaba. Lagi din nating naririnig sa salita ng Diyos, sa mga pagbasa, sa nababasa natin, magmahal. Pero dahil wala na yung kababaang loob, hindi na natin nagagawa. Hindi na pumapasok, hindi na natatanim ang salita ng Diyos. And I bet, sa lahat ng naririto, hindi lahat ng nandito naniniwala sa sinasabi ko. Hindi lahat ng nandito tinatanggap yung sinasabi ko. Dahil hindi lahat ng nandito katulad ng bata. Pero ang paalala sa atin ngayon ng ating mga pagbasa, mga kapatid, maging katulad ng bata. Katulad ng bata kahit at least man lang sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Na maging katulad ng bata, ibig sabihin, tanggapin ang salita ng Diyos nang walang paghuhusga. Tanggapin ang salita ng Diyos ng buong kalooban at buong bukas ang puso at isip. At tanggapin ang salita ng Diyos ng may kababaan ng loob. Nang sa gayon, katulad ni Ezekiel sa ating unang pagbasa at katulad din ng mga bata, maging kaisa natin ang salita ng Diyos. Maging bahagi ng buhay natin, maging bahagi natin ang salita ng Diyos.